Magandang araw mga ka-ML. Don't forget to like and subscribe to my channel. Module sa Filipino Grade 7. Ikatlong linggo, Aralin 3, Ugnayang Sanhi at Bunga. Inaasahan sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Para sa ating paunang pagsubok, panuto. Suriin ang mga larawan sa hanay A, hanapin sa hanay B ang posibleng maging resulta nito. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Para sa number 1, isang taong mahilig manigarilyo. Ano kaya ang posibleng maging resulta nito? Ang tamang sagot para sa number 1 ay letter D. Maaring maospital at magkasakit. Para sa number 2, pagtatapon ng basura kung saang-saang lugar. Ano kaya ang posibleng maging resulta nito? Ang tamang sagot para sa number 2 ay letter C. Maaring magdulot ng baha kapag tag-ulan dahil sa mga baradong estero. Para sa number 3, isang batang mahilig kumain ng mga candy at matatamis na pagkain. Ano kaya ang posibleng maging resulta nito? Ang tamang sagot sa number 3 ay letter E. Maaring sumakit ang ngipin dahil sa pagkain ng matatamis. Number 4. Isang batang mahilig mag-aral. Ano kaya ang magiging resulta o posibleng maging resulta ng pag-aaral? Ang tamang sagot sa number 4 ay letter B. Posibleng makapagtapos sa pag-aaral at makakuha ng mga medalya. Para naman sa number 5, isang bata na tinanghali ng gising. Ano kaya ang pwedeng maging resulta nito? Ang tamang sagot sa number 5 ay letter A. Maaring mahuli sa klase. Para sa ating baliktanaw, basahin ang bahagi ng liriko ng awit at pagkatapos ay sagutin ang kasunod na tanong. Isang mama at meron siyang dalang sulat. Nang basahin ko, humihingi siya ng tulong dahil daw sa kanyang anak na may sakit. Siya'y amoy alak, matay namumula, kaya daw naglasing dahil sa problema. Sa awa ko'y dinukot ko ang piso sa bulsa. Ang sabi niya ay, mama, kulang dagdagan pa. Kaya ako dumukot ng 10 dinagdagan. Siya na may nakangiti at biglang lumisan. Siya'y sinundan ko, di niya nalalaman. Ang awit ay hindi tapos. Ano kaya ang nalaman niya nang sundan ang lalaking may dalang sulat? Magbigay ng 3 posibleng sagot. Bumuo ng pangusap na ginagamitan ng mga pahayag sa paghihinuha. Tandaan natin na sa paghihinuha, maaari nating gamitin ang mga salitang maaari, baka, siguro, posible, sa palagay ko, at marahil. Para naman sa ating rubric sa pagwawasto, kapag kayo ay nakabuo ng 3 pangusap, kayo ay makakuha ng 5 puntos. Kapag 2 pangusap naman, kayo ay makakuha ng 3 puntos. Pag 1 pangusap, kayo ay makakuha ng 1 puntos. Ang paggamit naman ng mga salita na ginagamit sa paghihinuha, kada pangungusap, meron kayong
isang puntos bawat pahayag. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang sanhi at bunga. Ang sanhi at bunga ay ugnayan ng mga pangyayari. Ito ay kombinasyon ng ginawang kilos o sitwasyon at reaksyon. Sanhi ang tawag sa dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay o kaganapan. Bunga naman ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Ating basahin ang isang halimbawa ng pangungusap na may sanhi at bunga. Hinahangaan ang mga frontliners gaya ng mga doktor at nurse sapagkat nagsasakripisyo sila para sa kapakanan ng ibang tao. Ang ating sanhi para sa pangungusap na ito ay nagsasakripisyo sila para sa kapakanan ng ibang tao. Ang resulta naman o bunga ng kanilang pagsasakripisyo ay hinahangaan ang mga frontliners gaya ng mga doktor at nurse. Mapapansin natin na ang pahayag na nasa loob ng kahon ay bunga dahil ito ang resulta ng kanilang pagsasakripisyo. Samantalang, ang pahayag na may salong guhit ay sanhi. Dahil ito naman ay dahilan kung bakit sila hinahangaan. Ano naman kaya ang tawag sa salita na nakabilog? Ang salitang nakabilog ay tinatawag nating pang-ugnay. Ang pang-ugnay ay salita na nagpapakita ng relasyon o ugnayan ng dalawang salita, dalawang parirala o dalawang sugnay at pangungusap. Ilan pang halimbawa ng pang-ugnay na ginagamit sa sanhi at bunga ay ang mga sumusunod. Pagkat, dahil, dahilan sa, palibhasa, kasi, kaya, kaya naman, dahil dito, bunga nito, ng, buhat, mangyari, resulta, epekto, sanhi, tuloy, at iba pa. Para sa ating pagsasanay, sa lungguhitan ng sanhi, ikahon ng bunga at bilugan ang pag-ugnay sa pangungusap. Para sa ating unang pangungusap, malayo sa kabihasnan ang baryong tinitirahan ni Susan, kaya mahirap itong puntahan. Ang sanhi sa pangungusap ay malayo sa kabihasnan ang baryong tinitirahan ni Susan. Ang bunga naman ay mahirap itong puntahan. Ang pang-ugnay naman ay ang salitang kaya. Madali lang malaman ang sanhi at bunga sa isang pangungusap. Ang sanhi ay ang dahilan ng pangyayari at ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng sanhi. Gumagamit din tayo ng mga salitang pang-ugnay sa pangungusap na may sanhi at bunga. Ang epiko ay uri ng panitikan na nagpapakita ng kabayanihan at pakikipagsapalaran. Ito ay isang halimbawa ng kwentong bayan. Kilala ang Mindanao sa katapangan at kabayanihan. Nakatala ito sa kasaysayan, pasasalamin din ito sa kanilang kultura at maging sa panitikan. Mayaman ang Mindanao sa epiko. Ngayon ay babasahin natin ang isang halimbawa ng epikong Mindanao na pinamagatang Indarapatra at Sulaiman. Noong unang panahon ay may isang dakilang hari. Siya ay si Indarapatra, hari ng Mantapuli. Ang Mantapuli ay matatagpuan sa bahaging kanluran ng Mindanao. Doon sa malayong lupain kung saan ang araw ay lumulubog. Si Indarapatra ay nagmamay-ari ng isang makapangyarihang singsing, isang mahiwagang kris, at isang mahiwagang sibat. Hinagod, aking sibat, magtungo ka sa bahaging silangan at lupigin mo
ang aking mga kaaway. Ang makapangyarihang utos ng hari. Pagkatapos magdasal, inihagis niya ang sibat na si Hinagod ng ubod lakas. Nang makarating na ito sa bundok matunton, agad na bumalik ito sa Mantapuli at nagulat sa kanyang hari. Aking dakilang hari, maawa kayo sa mga taga Maguindanao. Sila'y pinapahirapan at kinakain ng mga walang awang halimaw. Sinisira ng mga halimaw ang kanilang mga pananim at ang mga kabahayan. Binabalot ng mga kalansay ang kalupaan. Ulat ni Hinagod. Nagalit si Indarapatra sa narinig. Sino ang mga halimaw na yon na walang awang pumapatay sa mga walang kalaban-laban ng mga taga Maguindanao? Galit na tanong ni Indarapatra. Ang una po ay si Kuritang. Maraming paa at ganid na hayop sapagkat sa pagkain kahit 5 tao'y kayang maubos. Sagot ni Hinagod. Ang ikalawa ay si Tarabusaw. Isa siyang halimaw na mukhang tao na nakakatakot pagmasdan. Ang sinumang tao na kanyang mahuli agad niyang kinakain. Ang ikatlo'y si Pa, isang ibong malaki. Ang bundok bita ay napapadilim sa laki ng kanyang mga pakpak. Ang lahat ng tao ay sa kuweba na naninirahan nang makaligtas sa salot. Ang ikaapat ay isa pang ibon na may 7 ulo, si Balbal. Walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matatalas na mata, pagkat maaari niyang matanaw ang lahat ng tao. Sunod-sunod na paliwanag ni Hinagod. Nang marinig ito ni Indarapatra, nagdasal siya at inutusan ang kapatid na si Sulaiman, ang pinakadakilang mandirigma ng kaharian. Mahal kong kapatid, humayo kayo at tulungan ang mga taga Maguindanao. Heto ang aking mahiwagang Singsing at si Juro Pakal ang aking mahiwagang Chris. Makatutulong sa iyong pakikidigma ang mga ito. Kumuha si Indarapatra ng isang batang halaman at ipinakiskis niya ang singsing na ibinigay kay Sulaiman sa halaman at kanyang sinabi, ang halamang ito ay mananatiling buhay habang ikaw ay buhay at mamamatay ito kung ikaw ay mamamatay. At umalis si Sulaiman sakay ng kanyang vinta. Lumipad ang vinta patungong silangan at lumapag sa Maguindanao. Biglang dumating si Kurita. Biglang tumalon si Juro Pakal, ang mahiwagang Chris, at kusang sinaksak si Kurita. Taas baba si Juro Pakal hanggang sa mamatay si Kurita. Pagkatapos ito ay kinalaban naman si Tarabusaw. Lisanin mo ang lugar na ito, kundi ay mamamatay ka. Ang malakas na utos ni Sulaiman. Lisanin ang lugar na ito? Nagkasala ang mga taong ito at dapat magbayad. Sagot ni Tarabusaw. Narito ako upang tapusin ang iyong kasamaan. Ang matapang na sabi ni Sulaiman. Matalo man ako, mamamatay akong martir. Sagot ni Tarabusaw. Naglaban sila at natalo ni Sulaiman si Tarabusaw. Naglakad si Sulaiman sa kabilang bundok upang sagupain si Pa. Ang bundok bita ay balot ng mga kalansay at ng mga naaagnas na bangkay. Biglang dumating si Pa. Inilabas ni Sulaiman si Juro Pakal at pinunit nito ang isang pakpak ni Pa. Namatay si Pa, ngunit nahulog ang pakpak nito kay Sulaiman. Namatay si Sulaiman. Sa Mantapuli, namatay ang tanim na halaman ni Indarapatra, kaya agad siyang nagtungo sa Maguindanao at hinanap ang kapatid. Nakita niya ito at siya'y nagmakaawa sa Diyos na buhayin muli ang kapatid. Tumangis siya ng tumangis at nagdasal kay Allah. Biglang may bumalwak na tubig sa tabi ng bangkay ni Sulaiman. Ipinainom ito ni Indarapatra kay Sulaiman at biglang nagising pagkainom. Huwag kang umiyak, aking kapatid. Nakatulog lang ako ng mahimbing, sabi ni Sulaiman. Nagdasal sina Indarapatra at Sulaiman
upang magpasalamat sa Diyos. "Umuwi ka na, aking kapatid, at ako na ang tatapos kay Balbal, ang huling halimaw," utos ni Indarapatra. Umuwi si Sulaiman at nagtungo si Indarapatra sa bundok Gurian at doon nakipaglaban kay Balbal. Isa-isang pinutol ni Indarapatra ang mga ulo ni Balbal hanggang sa isa na lamang ang natira. Dahil dito, lumisan si Balbal na umiiyak. Inakala ni Indarapatra na namatay na si Balbal habang tumatakas, ngunit ayon sa matatanda ay buhay pa si Balbal at patuloy na lumilipad at humihiyaw tuwing gabi. Pagkatapos ng labanan, naglakad si Indarapatra at tinawag ang mga taong nasisipagtago sa kuweba, ngunit walang sumagot. Naglakad siya ng naglakad hanggang siya'y magutom at mapagod. Gusto niya kumain, kaya't pumulot siya ng isda sa ilog at nagsaing. Kakaiba ang pagsasaing ni Indarapatra. Inipit niya ang palayok sa kanyang mga hita at umupo siya sa apoy upang mainitan ang palayok. Nakita ito ng isang matandang babae. Mangha ang matandang babae sa taglay na kagalingan ni Indarapatra. Sinabihan ng matanda na maghintay si Indarapatra sa kinalalagyan sapagkat dumaraan doon ang prinsesa, ang anak ng Raha. Umalis ang matandang babae, dala ang sinaing ni Indarapatra. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumaan nga ang prinsesa at nakuha ni Indarapatra ang tiwala nito. Itinuro ng prinsesa kung saan nagtatago ang ama nito at nalalabi sa kaharian nila. Nang makita ni Indarapatra ang Raha, inialay ng Raha ang kanyang pag-aari kay Indarapatra. Ngunit tinanggihan ito ni Indarapatra bagkus kanyang hiningi ang kamay ng prinsesa. Sa maikling panahon na pananatili ni Indarapatra sa Maguindanao, tinuruan niya ang mga tao kung paano gumawa ng sandata. Tinuruan niya kung paano maghabi, magsaka at mangisda. Pagkalipas ng ilang panahon pa, nagpaalam si Indarapatra. "Tapos na ang aking pakay rito sa Maguindanao. Ako ay lilisan na. Aking asawa, manganganak ka ng dalawa, isang babae at isang lalaki. Sila ang mamumuno rito sa iyong kaharian pagdating ng araw. At kayong mga taga Maguindanao, sundin niyo ang aking kodigo, batas at kapangyarihan. Gawin ang aking mga utos hanggang may isang mas dakilang hari na dumating at mamuno sa inyo." Paalam ni Indarapatra. At doon nagtatapos ang kwento ni Indarapatra at Sulaiman, isang epiko buhat sa Mindanao. Paalam. Matapos basahin ang epikong Indarapatra at Sulaiman mula sa Mindanao, ngayon naman ay sasagutan natin ang gawain 1.1, pagpapalawak ng talasalitaan. Ang ating panuto, punan ang kahon ng wastong letra upang mabigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit na ginagamit sa pangusap. Para sa number 1, inatasan ni Indarapatra na lupigin ni Sulaiman ang mga halimaw na nagpapahirap sa mga tao. Ano ang kahulugan ng salitang lupigin? Para naman sa number 2, walang nakaliligtas sa bagsik na matatalas ng mata ng halimaw na sipa. Ano ang kasing kahulugan ng salitang bagsik? Para sa number 3, sa utos ni Haring Indarapatra, humayo sina Sulaiman upang kalabanin ang mga halimaw. Ano ang kahulugan ng salitang humayo? Number 4, tumangi si Indarapatra nang malamang pumanaw ang kanyang kapatid. Ano ang kahulugan ng salitang tumangis? Number 5, si Indarapatra ay may mahiwagang singsing, mahiwagang kris at sibat. Ano ang ibig sabihin ng salitang kris? Matapos masagutan ang gawain 1.1, talasalitaan, ngayon naman tayo ay sasagot sa gawain 1.2, pagsasagot sa mga tanong.
Number 1, ilarawan ang samahan ng magkapatid na Indrapatra at Sulaiman. Number 2, sino-sino at ilarawan ang mga halimaw na nanggulo at nagpahirap sa mga mamamayan ng Maguindanao. Number 3, paano nalaman ni Indrapatra ang nangyari sa kanyang kapatid? Number 4, ilahad ang mga di kapani-paniwalang pangyayari na naganap sa binasang epiko. Number 5, pagbigay ng maituturing mong kabayanihan na nakita sa akdang binasa. Para naman sa number 6, itala ang mga nabasa mong sanhi at bunga ng mga pangyayari na nakapaloob sa epiko. Maging ang mga pang-ugnay na ginagamit, ilagay ito sa angkop na hanay. Sanhi, bunga at pang-ugnay. Ngayon naman, tayo ay darako na sa mga bagay na dapat mong tandaan. Mga dapat tandaan. Una, ang sanhi at bunga ay nagpapakita ng relasyon o ugnayan ng mga pangyayari. Ikalawa, nakatutulong ang pang-ugnay upang higit na maging malinaw ang koneksyon ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap. Ikatlo, ang wastong paglalahad ng sanhi at bunga sa tulong ng pang-ugnay ay nagpapamalas ng mabisang kakayahan, komunitatibo, at ang ikaapat, pinapaksa ng epiko ang kababalaghan, pag-ibig, pakipagsapalaran at kabayanihan. Para naman sa pag-alam sa mga natutunan, sa panahon ng pandemya, marami ang nagpapakita ng kabayanihan. Suriin ang larawan at sumulat ng maikling talata tungkol sa ipinaiwatig nito. Sundin ang sumusunod na pamantayan. Una, sumulat ng isang talata na binubuo ng 5 pangungusap. Pangalawa, magbigay ng opinyon patungkol sa ipinahiwatig ng larawan. Pangatlo, paglahad ng maaaring sanhi at bunga na ipinapakita ng senaryo gumamit ng mga pang-ugnay. Ang pamantayan ay may kalakip na puntos batay sa sumusunod. 5 puntos para sa angkupan ng paggamit ng sanhi at bunga at pang-ugnay. 5 puntos naman para sa kalinawan ng paglalahad ng mga ideya at 5 puntos para sa kaayusan ng kabuuang talata. Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, babasahin natin ang sanaysay at suriin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Sagutin ang kasunod ng mga tanong, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat sa patlang bago ang bilang. Ang pamagat ay Silid-Aralan, Bahay-Paaralan ni Eliza F. Benitez. Huminto ang mundo sa pagdating ng isang pandemya, ang COVID-19. Bigla, binago ng pandemyang ito ang takbo ng buhay ng mga tao sa loob at labas ng bansa. Ang hanap buhay, transportasyon, pakikisalamuha, usapin ng kalusugan, at kahit ang pag-iisip ng mga tao, walang nakaligtas sapagkat lahat ay apektado. Makaligtas man sa sakit, hindi pa rin ligtas sa napakaraming pagbabagong dulot nito. Isa sa direktang naapektuhan nito ay ang sangay ng edukasyon. Malaki na ang bahagdan ng mga batang hindi nakababasa at hirap sa pag-unawa bago pa man dumating ang pandemya. Ang sitwasyong ito ay higit na lalala kung hindi agad mabibigyan ng angkop na solusyon, ang mas malaking suliraning hinaharap ng bansa. Hindi pa man pumapasok ang buwan ng Hunyo. Laman na ng mga balita ang iba't ibang usapin tungkol sa pagbubukas ng pampublikong paaralan o ang pagsasara ng ilang pribadong paaralan. Dahil new normal, pati ang edukasyon, naging maingay na ang Facebook sa mga komento ng mga mag-aaral, magulang at guro sa kung ano at paano na ang sistema ng nalalapit na pasukan. Hindi pa lubusang nauunawaan, inuunahan na ang mga negatibong pagtugon. Maraming mga tanong at haka-haka, palibhasa marami ang takot sa biglang pagbabago lalo na kung hindi handa para rito.
Dahil malinaw na walang face-to-face na magaganap, ang tahanan muna ang magsisilbing paaralan. Hanggat hindi nasisigurado ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga mag-aaral. Naging matunog ang pamamaraang online learning. Ito ang unang pumasok sa isip ng nakararami. Nahati ang opinyon ng mga tao, lalo na ng mga magulang. May mga sumasang-ayon, subalit mas marami ang hindi. Kakulangan ng angkop na gamit o gadgets. Kawalan ng internet connection. Walang pambili o pantustos para sa mga ito. Mangyari na wala ng trabaho. Nakababahala o nakakalungkot, may mga magulang na hindi pa kaligtasan ng unang iniisip kundi ang gagamitin ng mga anak nilang kung matutuloy ang online education. Hindi tumigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng solusyon sa kabit-kabit na problemang dulot ng COVID-19, kung paanong hindi rin napapagod ang kagawaran ng edukasyon o DepEd sa pagpaplano at paglalatag ng mga panukalang sagot sa tanong na paano na ang pag-aaral ng aming mga anak. Inihayag ni Kalihim Leonor Briones sa kanilang pulong ng Basic Education Learning Continuity Plan. Binigyang linaw rito ang pagyakap sa iba't ibang pamamaraan sa paghahatid ng kaalaman sa mga mag-aaral bukod sa online education tulad ng face-to-face, blended learning, distance learning, at homeschooling. Sumasailalim ang mga guro sa pagsasanay at webinars upang makaagapay sa pagbabagong magaganap sa sistema ng edukasyon. Ang kasunod na mga tanong, hanggang kailan tutugon at tatagal ang mga mag-aaral sa ganitong sistema? Makakamit ba ng mga mag-aaral ang pagkatuto? Masusuportahan at magagabayan ba ng mga magulang ang pag-aaral ng mga bata sa tahanan? Napakalaking hamon sa kagawaran ng edukasyon sa mga guro at mga magulang upang matugunan ang pagkatutong kailangan ng mga mag-aaral kahit nasa labas pa ng silid-aralan. Huwag hayaang maging hadlang ang pandemya. Sagipin ang mga mag-aaral, walang batang may iwan. Para sa ating tanong, number 1, ayon sa isinagawang online survey, isa sa suliranin ng magulang ay ang gagamiting pantustos sa gadgets at internet na kakailanganin ng kanilang anak sa pag-aaral. Ano ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit o pantustos? A. Pagbibilhan. B. Panggastos. C. Paggamit. D. Pagkukunan. Number 2. Ano ang pangkalahatang bunga ng pagdating ng COVID-19? A. Biglang nagpanic buying ang mga tao ng alcohol at face mask. B. Nawalan ng trabaho ang maraming manggagawa. C. Nagbago ang takbo ng buhay ng mga tao. D. Nagkaroon ng new normal education. Number 3. Ang hanap buhay, transportasyon, pakikisalamuha, usapin ng kalusugan, at kahit ang pag-iisip ng mga tao. Walang nakaligtas sapagkat lahat ay apektado. Makaligtas man sa sakit, hindi pa rin ligtas sa napakaraming pagbabagong dulot nito. Sa talatang ito, alin ang sanhi ng pangyayari? A. Lahat ay apektado. B. Walang nakaligtas. C. Usapin ng kalusugan. D. Napakaraming pagbabago. Number 4. Dahil malinaw na walang face-to-face na magaganap, ang tahanan muna ang magsisilbing paaralan hanggat hindi nasisigurado ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga mag-aaral. Ang pahayag na may salungguhit ay halimbawa ng sanhi. Bakit ito naging sanhi? A. Sapagkat ang bunga ay ang tahanan muna ang magsisilbing paaralan. B. Sapagkat ganoon naman talaga ang mangyayari. C. Sapagkat gumagamit ng pang-ugnay na dahil. D. Sapagkat iyan ang utos ng Pangulo. Number 5.
Alin sa mga pangungusap ang malinaw na nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga? Letter A. Naglatag ng iba't ibang paraan para sa new normal education. B. Malaki ang hamon sa bawat isa upang malagpasan ang suliraning ito. C. Hindi dapat maging hadlang ang pandemya sa pagpapatuloy ng edukasyon. D. Inuunahan na ng negatibong pagtugon sapagkat hindi lahat handa sa pagbabago. Para sa ating pagninilay, umisip ng tatlong bayani na ng kasalukuyang panahon para sa iyo. Maaari kang gumuhit o gumupit ng kanilang larawan. Ilagay ito sa short bond paper at ano kaya ang mensahe nila sa mga kabataan tulad mo. Sulat mo ito sa speech balloon. Ang rubrics natin sa pagwawasto, una na angkop ang mensahe ng napiling larawan. Pangalawa, nakaguguhit o gupit ng larawan ng mga kanilang bayani. Pangatlo, naglalaman ng sanhi at bunga ang kanilang mensahe sa tulong ng mga pang-ugnay. Bibigyan ka ng kaukulang puntos. 10 puntos kapag taglay ang 3 pamantayan, 7 puntos naman kapag 2 pamantayan, at 4 kapag 1 pamantayan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa uulitin.